Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko, Mateo. Itinapon mo ang 5 taon nating pagsasama para sa isang babaeng akala mo ay iyong hagdan. Pero siya pala ang iyong hukay. Akala mo ay basahan lang ako na pwedeng tapakan. Ngunit hindi mo alam na ang asawang hinamak mo ang hahawak sa iyong leeg balang araw. Sino ngayon ang talunan? Maghanda ka dahil ang muling pagbangon ko ang magiging huling pagkatalo mo. Pirmahan mo na ito, Lani. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin pa kita palabas ng bahay na ito dahil wala ka ng puwang sa buhay na tatahakin ko. Ang boses ni Mateo ay malamig pa sa simoy ng hangin sa labas ng kanilang maliit na tahanan. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng awa. Ang bawat salita ay tila isang matalim na balisong na direktang ibinaon sa dibdib ni Lani, na noon ay nakatayo pa rin sa gitna ng sala habang hawak ang isang maliit na bilao ng pancit malabon, ang paboritong pagkain ng kanyang asawa. Ngayong gabi, ang kanilang ika-5 anibersaryo. 5 taon ng pagtitiis, 5 taon ng pagtitipid, para lamang masuportahan ang bawat pangangailangan ni Mateo sa militar. Ang bawat sentimong kinita ni Lani mula sa paglalaba at pagbebenta ng kakanin sa palengke ay napunta lahat sa uniforme, sa mga sapatos, at sa mga koneksyong kinakailangan ni Mateo para makaakyat sa ranggo. Ngunit sa halip na yakap at pasasalamat, isang puting papel na may pamagat na Petition for Divorce ang sumalubong sa kanya sa ibabaw ng lamesang puno ng pagmamahal. Dahan-dahang nangatal ang mga kamay ni Lani. Naramdaman niya ang init ng bilao sa kanyang palad, isang init na kabaligtaran ng panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang isang pares ng sapatos na may mataas na takong, pula-pula, makinang, at halatang mamahalin. Doon niya nakita ang isang babaeng nakatayo sa tabi ni Mateo, si Cassandra, ang anak ng general na madalas ikwento ni Mateo, ang babaeng mukhang hindi man lang nakaranas na madumihan ang mga kuko sa pagtatrabaho. Honey, don't be too harsh on her, wika ni Cassandra sa tono ng boses na tila nanununuya. Lumapit ang babae kay Mateo at humawak sa braso nito ng may pag-aari. You know naman na she's just a provincial girl. Hindi niya maiintindihan ang mundo natin. She's just a liability now, a stain in your career. Hindi makapagsalita si Lani. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog na bawat paglunok ay nagdudulot ng hapdi. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking binuo niya mula sa wala, ang lalaking pinagsilbihan niya ng higit pa sa kanyang sarili. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay tila isang estranghero na may pusong bato. Bakit, Mateo? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Lani ay isang mahinang bulong. Halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Lahat ibinigay ko. Lahat tiniis ko para sa pangarap mo. Sabi mo, kapag nakuha mo na ang promosyon, tayo naman ang magsasaya. Sabi mo, "Shut up, Lani!" Putol ni Mateo habang marahas na sinisipa ang isang silya patabi. Ang pangarap ko ay hindi kasama ang isang babaeng amoy pawis at palaging mukhang katulong. Cassandra can give me connections, power, and a future. Ikaw? You're just a reminder of my poor past. At para malaman mo, hindi lang ito tungkol sa career. Buntis si Cassandra. I'm going to be a father to a child who will have a real name, hindi katulad ng magiging anak natin na malamang ay sa putikan din lalaki. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Lani. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila nanigas. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal, na parang may isang higanting kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa wala nang matirang dugo. Ang pangalawang dagok ay mas matindi pa sa una. Buntis ang kabit nito, habang siya, na ilang taong nangarap na magkaanak, ay palaging pinagsasabihan ni Mateo na hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi na malaya ni Lani na dahan-dahang nanghina ang kanyang mga daliri. Ang bilaong hawak niya ay dumulas at bumagsak sa sahig.
Ang pagkain na maingat niyang inihanda ay nagkalat sa lumang tiles, kasama ang kanyang nadurog na dangal. Walang tunog ang pagbagsak na yon sa pandinig ni Lani, kundi ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ay, look at that mess. Tawa ni Cassandra habang hinihila si Mateo palayo. Bagay lang yan sa sahig, katulad ng nagluto niyan. Mateo, let's go. I can't stand the smell of this place anymore. It's so cheap. Tinalikuran siya ni Mateo. Walang lumingon. Walang huling sulyap ng pagsisisi. Ang tanging naiwan ay ang usok mula sa sasakyang humarurot paalis at ang malamig na ulan na nagsimulang pumatak sa bubong ng kanilang bahay na ngayon ay hindi na sa kanya. Ang bahay na yon pala ay naibenta na ni Mateo 3 linggo na ang nakalilipas ng hindi niya alam para pambili ng alahas na suot-suot ngayon ni Cassandra. Naiwan si Lani sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat, nakatitig sa kawalan, habang ang ulan ay unti-unting pumapasok mula sa siwang ng bintana. Ang lamig ay yumayakap sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang katotohanang ang lahat ng kanyang sakripisyo ay itinapon na parang basura. Sa loob ng kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Paano naging ganito kalupit ang tadhana? Paano ang taong tinuring niyang mundo ang siyang mismong nagwasak sa kanyang langit? Tumayo si Lani ng matuwid sa gitna ng kalungkutan. Inabot niya ang kanyang bulsa at naramdaman ang isang matigas at malamig na bagay. Ang kanyang lumang cellphone na ilang taon niyang hindi binubuksan dahil sa pangako niya kay Mateo na tatalikuran niya ang kanyang nakaraan para sa kanilang kinabukasan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang liwanag ng screen ay tila isang munting bituin sa gitna ng madilim na silid. Isang mensahe ang bumungad sa kanya, isang mensaheng matagal na niyang iniiwasan. Commander Lani, the country needs you. Your throne is waiting. When will the general return? Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang mga mata. Hindi ito apoy ng galit, kundi apoy ng isang matinding determinasyon. Tiningnan niya ang dumi sa sahig, ang basag na plato, at ang kanyang sariling mga kamay na puno ng kalyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang babaeng umiyak kanina ay namatay na kasama ng anibersaryong ito. Ang natitira na lamang ay ang sundalong matagal nang nagkukubli sa likod ng duster at amoy ng kusina. Maghanda ka, Mateo, dahil ang babaeng itinapon mo sa putikan ang siyang magiging langit na hindi mo na kailanman maaabot. Dahan-dahang binitiwan ni Lani ang kanyang lumang cellphone. Ang liwanag nito ay tila unti-unting lumalamon sa kadiliman ng silid, gaya ng uentunting paglamon ng katotohanan sa kanyang dating pagkatao. Tiningnan niya ang paligid, ang mga dingding na naging saksi sa kanyang mga dasal para sa kaligtasan ni Mateo, ang kusinang naging silid ng kanyang walang katapusang pagsisilbi. Lahat ng iyon ay tila mga anino na lamang ng isang masamang panaginip. Hindi siya nag-impake ng maraming gamit. Hindi niya kailangan ang mga duster na butas-butas o ang mga lumang tsinelas na naging simbolo ng kanyang pagpapakumbaba. Ang tanging dinala niya ay ang kanyang dangal na pilit niyang binuo mula sa pagkawasak. Bago lumabas ng pinto, sulyap ang huling ibinigay niya sa singsing na nakalubog sa nagkalat na pansit malabon sa sahig. Hinayaan niya itong manatili doon, isang maruming alaala sa isang maruming pangako. Ang ulan ay tila nakikiramay sa bawat hakbang ni Lani palabas ng bakuran. Ang lamig na humahampas sa kanyang balat ay hindi na nagdudulot ng panginginig, kundi ng isang uri ng manhid na nagpapatibay sa kanyang kalooban. Sa dulo ng madilim na eskinita, isang itim na SUV ang tahimik na naghihintay. Ang dagundong ng makina nito ay tila isang nagngangalit na hayop sa gitna ng gabi. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaking nakauniporme
ang mabilis na bumaba. Si Colonel Aris, ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan noong siya pa ang namumuno sa Special Intelligence Division. Yumuko ang kolonel ng malalim, isang paggalang na hindi kailanman naranasan ni Lani sa loob ng 5 taon mula kay Mateo. Ma'am, Commander, we've been searching for you for years. Akala namin ay tuluyan na kayong nawala. Bulong ni Aris, ang boses ay puno ng emosyon at hindi makapaniwalang muli niyang kaharap ang alamat ng kanilang dibisyon. I was never lost, Aris. I was just sleeping, tugon ni Lani. Ang kanyang boses ay wala na ang gasgas na tunog ng isang tindera sa palengke. Ito ay naging buo, matalim, at puno ng awtoridad. Take me to the headquarters. We have a lot of work to do. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang mansyong kumikinang sa karangyaan, si Mateo ay nakatayo sa balkonahe habang hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Sa tabi niya, si Cassandra ay abala sa pagpili ng mga disenyo para sa kanilang nalalapit na kasal. Ngunit sa likod ng ngiti ni Mateo, may isang kakaibang bigat siyang nararamdaman. Tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang naiwan sa madilim na bahay na kanyang nilisan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Lola Rosa, ang kanyang ina, ang rurumihistro sa screen. Inis na hininga ang pinalabas ni Mateo bago sinagot ang tawag. Nay, gabi na. Bakit tumatawag pa kayo? Asik ni Mateo. Pilit na hindi ipinapakita ang inis sa harap ni Cassandra. Mateo, anak. Ang boses ni Lola Rosa ay basag at puno ng hikbi. Nasaan si Lani? Pinuntahan ko kayo sa bahay pero sarado ang lahat. May mga lalaking nagkakarga ng gamit palabas. Sabi nila ay naibenta na raw ang bahay. Anak, nasaan ang asawa mo? Siya lang ang tumatawag sa akin para itanong kung nakakain na ako. Siya lang ang nagpapadala ng gamot ko. Nay, stop it! Wala na si Lani. Naghiwalay na kami dahil wala siyang kwentang asawa para sa isang opisyal na katulad ko. At wag niyo na siyang hahanapin. Dito na kayo titira sa amin ni Cassandra, sa mansyon. Pagalit na tugon ni Mateo. Ano? Naghiwalay kayo? Mateo, hindi mo alam ang ginagawa mo. Si Lani ang nagligtas sa atin noong mamatay ang tatay mo. Siya ang nagbayad ng lahat ng utang natin. Sigaw ng matanda sa kabilang linya. Ngunit bago pa matapos ni Lola Rosa ang kanyang sasabihin, marahas na pinatay ni Mateo ang tawag. Hindi niya gustong marinig ang anumang bagay tungkol sa utang na loob. Para sa kanya, ang nakaraan ay dapat nang ibaon sa limot upang makamit ang rurok ng tagumpay. Hindi niya napansin ang mapanuring tingin ni Cassandra sa kanya. Isang tingin na tila nagsasabing siya ay isa lamang kasangkapan na madali ring palitan kapag wala ng silbi. Lumipas ang mga oras at ang sasakyang kinabibilangan ni Lani ay huminto sa harap ng isang malaking bakal na pinto ng isang sekretong pasilidad ng militar. Sa isang kumpas ng kamay, bumukas ang pinto at sinalubong sila ng 2 hanay ng mga sundalong nakatayo ng matuwid. Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na pagsaludo ay tila isang kulog na yumanig sa buong paligid. Naglakad si Lani sa gitna ng hanay. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan. Wala na ang dumi ng ulan sa kanyang mukha. Tanging ang bagsik ng isang pinunong handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Pumasok siya sa loob ng opisina kung saan nakalatag ang mga dokumento ng pinakabagong imbestigasyon tungkol sa korupsyon sa loob ng hukbo. Kinuha ni Lani ang isang folder. Ang unang pangalan na nakasulat doon ay Mateo Salvador. Ang lalaking akala niya ay kanyang tadhana ay siya palang magiging unang misyon ng kanyang pagbabalik. Aris, simula ng surveillance sa lahat ng transaksyon ni Mateo at ng pamilya ng mga general na kinasasangkutan niya. Gusto ko ang bawat dumi, bawat butas, at bawat lihim na itinatago nila. Utos ni Lani habang nakatitig sa litrato ni Mateo na nasa loob ng folder. Hinawakan niya ang isang ballpen at dahan-dahang binilugan ang mukha ni Mateo. Ang kanyang mga mata
ay walang bakas ng pag-ibig, tanging ang malamig na determinasyon ng isang opisyal na magpapatupad ng hustisya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lani ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib, isang kapayapaang nanggagaling sa pagtanggap na ang pag-ibig ay tapos na at ang paniningil ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa likod ng mga dokumentong iyon, may isang maliit na sobreng nakasingit, isang sobreng may tatak ng ospital na hindi pa nabubuksan ni Lani mula pa noong nakaraang linggo. Isang lihim na maaaring magpabago sa takbo ng kanyang plano. Isang lihim na tanging siya lang ang nakakaalam. Binuksan niya ang sobre ng may nanginginig na kamay. Habang binabasa ang nilalaman nito, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang hininga ay tila naging kapos. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang napunta sa kanyang tiyan at doon, sa gitna ng gabi ng paghihiganti, isang bagong takot at bagong pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Paano niya itutuloy ang kanyang plano kung ang buhay na nasa loob niya ay ang huling ugnayan niya sa lalaking nais niyang pabagsakin? Ang bawat tibok ng puso ay tila isang babala, isang paalala na sa gitna ng aking paglalakad sa landas ng paghihiganti, may isang buhay na nagsisimulang bumuo sa aking sinapupunan. Isang maliit na pirasong papel mula sa ospital, ngunit ang bigat nito ay tila buong mundo na nakadagan sa aking pagkatao. Paano naging ganito kalupit ang tadhana na sa sandaling itinakwil ako ng lalaking mahal ko, doon naman ibinigay ang matagal naming ipinagdasal? Hinawakan ni Lani ang gilid ng mesa sa loob ng kanyang madilim na opisina sa headquarters. Ang malamig na bakal ng lamesa ay tila nanunuot sa kanyang balat, isang matalim na paalala ng realidad. Tinitigan niya ang dokumento sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na desk lamp. Sa loob ng 5 taon, bawat buwan ay puno siya ng pag-asa. Bawat negatibong resulta ay nagdadala ng luha. Ngayon, kung kailan ang pag-ibig ay naging abo na, ang himalang ito ay dumating upang maging tanikala sa kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang itinago ang resulta ng pagsusuri sa loob ng kanyang pinakailalim na drawer. Hindi ito ang panahon para manghina. Hindi ito ang oras para sa mga luha ng isang ina. Kailangan niyang maging matatag para sa hustisyang nararapat sa kanya at sa bata sa loob ng kanyang tiyan. Ang bata na hindi kailanman malalaman ni Mateo, dahil ang lalaking iyon ay hindi karapat-dapat na tawaging ama. Nabalik lamang ang diwa ni Lani nang marinig niya ang mahinang pagkatok sa pinto. Pumasok si Colonel Aris. Ang mukha nito ay bakas ang seryosong balita. Commander, nasa labas si Mateo Salvador. Naghahanap siya ng paraan para makausap ang bagong komisar. Gusto niyang ayusin ang kanyang records bago ang opisyal na anunsyo ng promosyon sa susunod na buwan. Ulat ni Aris, ang boses ay may bahid ng panunuya. Let him wait, Aris. Hayaan mong maramdaman niya kung paano ang maging walang halaga sa paningin ng iba. Tugon ni Lani. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nag-cruise sa kanyang dibdib, isang depensibong posisyon na tila nagpoprotekta sa kanyang sikreto. Sa labas ng gusali, nakatayo si Mateo habang suot ang kanyang pinakabagong uniforme. Ang kanyang postura ay puno ng kayabangan. Ang bawat galaw ay nagpapakita ng isang lalaking akala mo ay pag-aari na ang buong hukbo dahil sa koneksyon ng kanyang bagong biyenan. Kasama niya si Cassandra na tila hindi mapakali habang nagpapaypay gamit ang isang mamahaling abaniko. Bakit ba ang tagal? Do they know who I am? Dad is a general at ikaw naman ay malapit ng maging colonel. Hindi ba nila tayo kilala? Inis na reklamo ni Cassandra. Ang boses nito ay matinis, tila isang kuko na kumakalmot sa pisara. Huminahon ka, honey, bago ang komisar dito. Sabi nila ay napakahigpit daw at walang kinikilingan. I need to make a good impression, sagot ni Mateo. Bagaman bakas din sa kanyang mukha ang pagkairita. Sa gitna ng kanilang paghihintay, isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit sa gate ng headquarters. Ang kanyang mga tsinelas ay pudpud na
Ang kanyang barot saya ay kupas na ang kulay, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Si Lola Rosa. Dala-dala niya ang isang maliit na bayong na puno ng mga prutas at kakanin. Mateo, anak! Sigaw ng matanda nang makita ang kanyang anak sa di kalayuan. Nanigas ang buong katawan ni Mateo. Ang kanyang mukha ay namutla, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kahihiyan. Nakita niya ang mga mata ng mga gwardya at ilang mga opisyal na nakatingin sa kanilang direksyon. Who is that old beggar, Mateo? Bakit kanya tinatawag na anak? Tanong ni Cassandra. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin kay Lola Rosa. Lumapit si Lola Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang isang balot ng suman. Anak, nag-alala ako sa'yo. Sabi mo ay dito ka na nagtatrabaho. Wala akong balita kay Lani, hindi ko na siya maabot. Nagluto ako ng paborito mo. Manang, hindi po ako ang hinahanap nyo. Baka nagkakamali kayo ng taong tinatawag. Marahas na sabi ni Mateo. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ng kanyang sariling ina. Hindi niya tiningnan ang mga mata ni Lola Rosa. Sa halip, tinitigan niya ang dulo ng kanyang sapatos na tila ba iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Mateo, ako ito, ang nanay mo. Bakit mo ako tinatawag na manang? Ang tinig ni Lola Rosa ay puno ng pait at hindi makapaniwalang sakit. Ang bayong na hawak niya ay dahan-dahang lumundo, tila bumibigat sa bawat segundo ng pagtatakwil ng kanyang anak. Guard, ilayo niyo ang matandang ito dito. She's causing a scene. Nakakaabala siya sa mga seryosong opisyal. Sigaw ni Cassandra habang tinutulak ng bahagya si Lola Rosa palayo sa kanyang mamahalin na bestida. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa itaas, nakita ni Lani ang lahat. Ang bawat eksena ay tila isang pelikulang nagpapatunay kung gaano kabulok ang kaluluwa ng lalaking minahal niya. Ang kanyang puso ay kumirot nang makitang matumba si Lola Rosa sa semento dahil sa pagtulak ng isang gwardiya habang si Mateo ay tumalikod at naglakad papasok sa silid-hintayan, tila walang nakita, tila walang ina. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa puso ni Lani ay tuluyan ng naglaho. Kung kaya ni Mateo na itakwil ang sariling dugo at laman para sa kapangyarihan, wala na siyang aasahan pang kabutihan mula rito. Ang bawat patak ng luha ni Lola Rosa sa semento ay tila naging semento rin na nagpatigas sa kalooban ni Lani. Kinuha ni Lani ang isang folder na naglalaman ng aplikasyon ni Mateo para sa promotion. Ang kanyang ballpen ay humalik sa papel. Hindi para lagdaan ang pagsang-ayon, kundi para isulat ang mga salitang magpapabagsak sa toreng kinatatayuan ni Mateo. Aris, papasukin mo na siya, utos ni Lani sa pamamagitan ng intercom. Ngunit bago yon, siguraduhin mong nakapasok na si Lola Rosa sa loob ng ating klinika. Give her the best care. Sabihin mo na padala ito ng isang kaibigan. Huminga ng malalim si Lani. Inayos niya ang kanyang uniforme, tiniyak na ang bawat butones ay nasa tamang lugar, at ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng katarungan. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay may kasamang panalangin para sa bata sa kanyang sinapupunan. Isang panalangin na ang anak na ito ay hindi kailanman magiging katulad ng kanyang ama. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Mateo na may malapad na ngiti, handang magpakitang gila sa bagong komisar na akala niya ay magiging susi sa kanyang tagumpay. Ngunit ang nangiting iyon ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila nang makita niya ang anino ng babaeng nakaupo sa likod ng malaking mesa. Ang mukhang nakatago sa dilim, ngunit ang aura ay tila isang nagbabadyang unos. Good morning, Komisar. I am Captain Mateo Salvador, reporting for... Hindi natapos ni Mateo ang kanyang sinasabi nang iharap ni Lani ang kanyang upuan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi. Ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan na tila bumibilang sa bawat segundong lumilipas.
Tumingin si Lani ng direkta sa mga mata ni Mateo, isang tinging puno ng awtoridad na tila humuhukay sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Captain Salvador, are you ready to face the consequences of your choices? Ang malamig na tanong ni Lani. Ngunit bago pa makasagot si Mateo, isang biglang pagkahilo ang naramdaman ni Lani. Ang paligid ay tila umikot at ang kanyang kamay ay automatikong napahawak sa kanyang tiyan sa harap mismo ni Mateo. Isang panandaliang pagkakataon na nakita ni Mateo ang kakaibang galaw na yon, isang pagdududa na nagsimulang sumibol sa kanyang isipan. Komisar, baka po hindi niyo narinig. Ang sabi ko po, nandito ako para sa aking clearance. Alam niyo naman siguro kung sino ang magiging biyenan ko, kaya hindi na natin kailangang patagalin pa ito. Ang tinig ni Mateo ay puno ng kapangahasan, isang uri ng yabang na tila ba ang buong opisina ay pag-aari na niya. Nakatayo siya ng tuwid sa harap ng mesa, ngunit ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa anino kung saan nakaupo ang babaeng hindi pa rin nagpapakita ng buong muka. Para kay Mateo, ang katahimikan ng komisar ay tanda lamang ng pag-alinlangan o paggalang sa kanyang katayuan. Hindi niya alam na ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga huling pako na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Sa kabila ng madilim na bahagi ng mesa, ramdam ni Lani ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang kanyang sikmura ay tila binaligtad ng isang hindi nakikitang kamay at ang amoy ng mamahaling pabango ni Mateo, ang pabangong siya pa mismo ang bumili noong nakaraang buwan bilang regalo, ay tila naging laso na nagpapasuka sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang gilid ng kanyang upuan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng upuan hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Ang kapangyarihan ay hindi ipinapasa parang mana, Captain Salvador. Ito ay pinaghihirapan at higit sa lahat, ito ay pinangangalagaan ng dangal. Ang sagot ni Lani, ang kanyang boses ay naging malalim, isang pilit na pagkontrol upang hindi mahalata ang panginginig ng kanyang katawan. Sa tingin mo ba ay sapat na ang pangalan ng iyong biyenan upang takpan ang mga butas sa iyong serbisyo o ang mga butas sa iyong pagkatao? Napakunot ang noo ni Mateo. May kung ano sa boses na yon ang tila pamilyar, isang himig na nagpahinto sa pintig ng kanyang puso sa loob ng isang saglit. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Imposible. Ang asawa niyang si Lani ay nasa kung saang sulok na ng probinsya, umiiyak at naghihirap. Ang babaeng nasa harap niya ay ang makapangyarihang komisar ng bansa. Komisar, I don't understand. I have a clean record. I've served well. Git ni Mateo bagaman may halong kaba na ang kanyang boses. Dahan-dahang tumayo si Lani mula sa kanyang upuan. Ang bawat galaw niya ay tila isang dambuhalang alon na nagbabadyang sumabog. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagtayo, isang matinding pag-ikot ng paligid ang muling sumunggab sa kanya. Ang mga dokumento sa mesa ay tila nagsayaw at ang liwanag mula sa bintana ay naging masyadong masakit sa kanyang mga mata. Napakapit siya sa mesa at sa hindi sinasadyang pagkakataon, isang mahinang dighay at tunog ng nasusuka ang kumawala sa kanyang bibig. Are you okay, ma'am? Tanong ni Mateo. Nakusasa ng lalapit ngunit agad na pinigilan ng isang matalim na tingin mula kay Aris na nakatayo sa gilid. Stay where you are, Captain. Malamig na utos ni Aris. Huminga ng malalim si Lani, pilit na ibinabalik ang hangin sa kanyang mga baga. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakapatong sa kanyang tiyan, isang proteksyong hindi niya mapigilang gawin. Sa loob ng katahimikang iyon, tila narinig ni Lani ang bulong ng kanyang sariling konsensya. Paano niya itutuloy ang paghatol sa lalaking ito kung ang bawat hakbang niya ay nagpapaalala sa buhay na kanilang binuo? Nabalik ang diwa ni Lani nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa labas ng kanyang opisina. Ang matinis na boses ni Cassandra ay umalingaw-ngaw sa hallway, tila isang babala ng paparating na gulo.
Mateo, why is it taking so long? I'm bored and it's hot in here. Sigaw ni Cassandra habang dire-diretsong pumasok sa silid nang walang pahintulot. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Lani. Bagaman, hindi niya rin makita ang mukha nito dahil sa liwanag na nagmumula sa likod ng komisar. And who is this woman? Is she the one giving you a hard time? Let me talk to her. Cassandra, lumabas ka muna. This is official business. Pilit na pagpapaalis ni Mateo, ngunit huli na. Lumapit si Cassandra sa mesa. Ang kanyang amoy, na tila punong-puno ng matapang na bulaklak, ay lalong nagpalala sa nararamdaman ni Lani. Tiningnan ni Cassandra ang komisar mula ulo hanggang paa. Isang mapanuring tingin na puno ng panghuhusga. You know, komisar, my father is General De La Vega. If you keep delaying my fiancé's papers, I will make sure this office gets an audit you won't like. Banta ni Cassandra habang pinaglalaruan ang kanyang buhok. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lani. Ang kanyang kaba ay unti-unting napalitan ng isang malamig na galit. Tumingala siya ng bahagya, sapat na upang masinagan ng kaunti ang kanyang panga at ang kanyang matatag na labi. Ang audit ay para sa mga may itinatago, Miss De La Vega. Sigurado ka ba na ang iyong pamilya ay handa sa ganong uri ng pagsusuri? Ang makahulugang tanong ni Lani. Biglang nanahimik si Cassandra. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang atensyon ni Mateo ay nakuha ng isang bagay sa ibabaw ng mesa ni Lani. Isang maliit na panyo, isang panyong may borda ng pangalang Lani sa sulok. Ang panyong ginamit ni Lani kanina upang punasan ang kanyang pawis at nakalimutang itago. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang kanyang hininga ay tila tumigil at ang kanyang paningin ay nagpalipat-lipat sa panyo at sa babaeng nasa harap niya. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila nagsisimulang magdugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang paraan ng paghawak sa tiyan, ang boses, ang panyo. Lani? Ang mahinang bulong ni Mateo, isang bulong na tila isang hiling na sana, ay nagkakamali siya. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging siksik na parang isang pader na malapit ng gumuho. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Mateo at ang malakas na pintig ng puso ni Lani na tila gustong sumabog. Ang maskara ng komisar ay tila uant-unting nangingit-ngit sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Dahan-dahang iniharap ni Lani ang kanyang mukha sa liwanag. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para kay Mateo, ay tila 2 piraso ng yelo na nakatitig sa kanya ngayon. Ang kanyang labi ay dahan-dahang bumuka upang bigkasin ang mga salitang magpapabagsak sa mundo ni Mateo. Ang asawang itinapon mo sa putikan, Mateo, ay siya palang kailangan mong luhuran upang makuha ang iyong hinahangad. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino sa atin ang liability? Ngunit bago pa makasagot si Mateo, isang biglang ingay mula sa labas ng pinto ang bumasag sa tensyon. Si Colonel Aris ay mabilis na pumasok, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am, si Lola Rosa. Nawalan siya ng malay sa klinika. Tumigil ang kanyang paghinga. Ang bawat salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Lani. Sa gitna ng kanyang paghihiganti, nakalimutan niyang ang bawat galaw niya ay may kapalit na sakit. Ang kanyang pagkatao bilang komisar ay biglang gumuho at ang natitira na lamang ay ang babaeng nagmamahal pa rin sa matandang itinuring niyang tunay na ina. Tumayo si Lani, hindi bilang isang opisyal, kundi bilang isang anak. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumunod. Ang huling nakita ni Lani bago magdilim ang kanyang paningin ay ang mukha ni Mateo na puno ng gulat at ang mga bisig nito na pilit siyang inaabot habang siya ay bumabagsak sa sahig. Hindi ito maaari. Ikaw ang makapangyarihang komisar na kinatatakutan ng lahat. Isang hamak na labandera lang ang iniwan ko, Lani.
Paano ka naging ganito? Ang boses ni Mateo ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sugat ng kanyang nagngangalit na garbo. Habang nakahandusay si Lani sa malamig na sahig ng opisina, ang unang inisip ni Mateo ay hindi ang kaligtasan ng kanyang dating asawa, kundi ang panganib na dala nito sa kanyang ranggo. Lumapit siya, balak sanang hawakan ang balikat ni Lani, ngunit isang mabilis at malakas na kamay ang tumama sa kanyang dibdib upang itulak siya palayo. "Huwag mo siyang lalapitan, Captain Salvador. Wala ka ng karapatang hawakan kahit ang dulo ng kanyang buhok," ang banta ni Colonel Aris. Ang kanyang muka ay puno ng puot habang maingat niyang binuhat si Lani. Sa likuran nila, si Cassandra ay nakatayo lamang. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng pagkasuklam. Wala siyang pakialam kung buhay pa o patay na ang babaeng nasa harap niya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang katotohanang ang babaeng itinuturing niyang cheap ay ang siyang may hawak ng tadhana ng lalaking pakakasalan niya. "Mateo, let's go! Hayaan mo ang mga sundalo na mag-asikaso sa kanya. Nagpapanggap lang yan para makuha ang atensyon mo," asik ni Cassandra habang hinihila ang braso ni Mateo. "Look at her. She's just a drama queen. Tara na." Ngunit si Mateo ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa maputlang mukha ni Lani habang inilalabas ito sa silid. Ang bawat alaala ng kanilang 5 taon. Ang mga gabing naghihintay si Lani sa kanya nang may mainit na kape. Ang mga araw na tinitiis ni Lani ang gutom para lamang may maibaon siyang masarap na pagkain ay tila mga saksak na bumabalik sa kanyang budhi. Ngunit ang budhing iyon ay mabilis na natatabunan ng takot. Takot na baka mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan dahil sa babaeng ito. Dinala si Lani sa medical wing ng headquarters. Ang bawat hakbang ng mga medic ay tila isang mabilis na tibok ng orasan sa gitna ng katahimikan. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, ang puting kisame at ang amoy ng alkohol ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang unang reflex ay ang hawakan ang kanyang tiyan. "Ma'am, dahan-dahan lang po. Ligtas po kayo," ang malumanay na tinig ni Dr. Elena, ang doktor ng base na matagal ng kaibigan ni Lani. Ang anak ko?" Ang mahinang bulong ni Lani. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Sandaling natahimik si Dr. Elena. Inayos niya ang swero ni Lani bago bumuntong hininga ng malalim. "Ligtas ang bata, Lani, pero kailangan mong mag-ingat. Ang stress at ang hindi pagkain ng tama ay naglalagay sa inyong dalawa sa panganib." At tungkol kay Lola Rosa, napatitig si Lani sa doktor. Ang kanyang mga mata ay muling nangilid ang luha. Nasaan siya? Buhay pa ba siya? Nasa kabilang silid siya. Stable na ang kanyang kondisyon, pero mahina ang kanyang puso. Ang matinding emosyon ang nag-trigger ng kanyang atake. "Lani, kailangan mong maging matatag. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa bata at para sa matanda na itinuring kang tunay na anak." Sa labas ng silid, hindi pa rin umaalis si Mateo. Nagawang takasan ni Mateo si Cassandra sa parking lot upang bumalik at magmanman. Nakatayo siya sa likod ng pinto, nakikinig sa bawat salitang lumalabas mula sa loob. Nang marinig niya ang tungkol sa bata, ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Isang bata? Buntis si Lani? Ang kanyang isipan ay naging isang magulong dagat. Kung buntis si Lani, ibig sabihin ay may tagapagmana siya. Pero paano si Cassandra? Paano ang kanyang promosyon? Sa halip na matuwa, ang unang naramdaman ni Mateo ay ang pagkabahala. Para sa kanya, ang bata ay hindi isang biyaya, kundi isang panibagong komplikasyon sa kanyang planong umakyat sa rurok ng kapangyarihan. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang pinto, sapat na upang makita ang mukha ni Lani na nakasandal sa mga unan. Ang kanyang hitsura ay tila isang anghel na nasugatan, napakaganda sa kabila ng kaputlaan. Sa isang sandali,
Naramdaman ni Mateo ang isang pamilyar na init sa kanyang dibdib, ang dating pag-ibig na akala niya ay napatay na ng kanyang ambisyon. Lani, tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapanggap na pag-aalala. Agad na tumigas ang ekspresyon ni Lani nang makita ang lalaking pumasok. Ang lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalas na puot. Ano ang ginagawa mo dito, Mateo? Hindi ba't may high-class na buhay ka pang dapat balikan? Bakit ka nag-aaksaya ng panahon sa isang liability na katulad ko? Ang matalim na tanong ni Lani. Lumapit si Mateo, pilit na pinapalambot ang kanyang muka. Narinig ko ang sabi ng doktor. Buntis ka ba? Lani, anak ko ba yan? Kung anak ko yan, kailangang malaman ng lahat. Maaari nating ayusin ito. Maaari akong bumalik sa'yo at palalakhin natin ang bata. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lani, isang tawang tila humihiwa sa hangin. Anak mo? Ngayon ay kinikilala mo na ang batang ito? Noong itinapon mo ako sa ulan, noong sinabi mong sa putikan lang lalaki ang anak natin, nasaan ang malasakit mo? Lani, naguguluhan lang ako noon. Cassandra forced me to say those things. Ang pagsisinungaling ni Mateo, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang kamay ni Lani. Ngayong alam ko nang ikaw ang komisar at buntis ka pa. Mas magiging madali ang lahat. Isipin mo, ang kapangyarihan mo at ang galing ko sa militar. Tayo ang magiging pinakamakapangyarihang mag-asawa sa bansa. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mateo, lalong nadidiri si Lani. Hindi ito pag-ibig, ito ay isang negosyo. Ang lalaking ito ay hindi nagbabago. Ang tanging nakikita niya sa kanyang anak at sa kanyang asawa ay mga hagdan patungo sa itaas. Lumabas ka, Mateo. Ang mahinahong utos ni Lani, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Huwag mong dungisan ang hangin sa silid na ito ng iyong mga kasinungalingan. Ang batang ito ay walang ama. At ang komisar na nasa harap mo ay walang asawa. Ang tanging ugnayan nating dalawa ay ang dokumentong pipirmahan ko bukas. Ang dokumentong magtatapos sa iyong career sa militar. You can't do that! Sisirain mo ang buhay ko! Sigaw ni Mateo, ang kanyang tunay na kulay ay muling lumitaw. I have rights! At ang batang yan, gagamitin ko ang lahat ng batas para makuha siya sa'yo kung itutuloy mo ang pagpapatalsik sa akin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang mahinang kalabog mula sa kabilang silid ang nagpatigil sa lahat. Ang tunog ng mga medical equipment na mabilis na tumitunog ay umaling-awngaw sa hallway. Code Blue! Code Blue! Sa room 302. Ang sigaw ng isang nurse. Si Lola Rosa. Nakalimutan ni Lani ang kanyang panghihina. Tinanggal niya ang swero sa kanyang kamay kahit na dumugo ang kanyang ugat. Tumakbo siya patungo sa silid ng kanyang biyenan habang si Mateo ay nakatayo lamang doon. Tila nag-aalinlangan kung susunod ba o tatakas na lamang sa responsibilidad. Nang makarating si Lani sa silid, nakita niya ang mga doktor na pilit na binubuhay ang matanda. Ang bawat pag-alon ng kuryente sa dibdib ni Lola Rosa ay tila tumatama rin sa puso ni Lani. Nay! Huwag niyo kaming iiwan! Nay, lumaban kayo! Ang iyak ni Lani habang nakaluhod sa gilid ng kama. Sa labas ng pinto, nanonood si Mateo. Ngunit sa halip na tumulong, nakita niya ang isang folder ng medical records na naiwan sa nurse station. Dahan-dahan niya itong binuksan. Doon, nakita niya ang isang detalye tungkol sa pagbubuntis ni Lani na hindi niya inaasahan. Isang detalyeng magiging sandata niya laban sa babaeng minsan niyang minahal o ang magiging huling pako sa kanyang sariling pagkatalo. Ano ang nakita ni Mateo sa records na nagpangiti sa kanya ng may kasamaan sa gitna ng trahedya? At mabubuhay pa ba si Lola Rosa upang makita ang hustisyang ipinaglalaban ni Lani? Mamatay na kung mamatay. Basta huwag lang madamay ang pirma na kailangan ko. Ang bulong na yon ni Mateo sa kanyang sarili ay tila isang lason na humalo sa hangin ng ospital.
Habang ang mga doktor ay nagkakagulo sa loob ng silid ni Lola Rosa, ang tanging iniisip ng lalaking ito ay ang kanyang kaligtasan. Hawak pa rin niya ang folder ng medical records ni Lani at ang isang detalyeng nakasulat doon ang nagbigay sa kanya ng isang madilim na pag-asa. High-risk pregnancy with cardiac complications. Napangisi si Mateo sa dilim ng hallway. Alam niya ang ibig sabihin nito. Anumang matinding stress o emosyonal na gulo ay maaaring pumatay kay Lani o sa bata. Sa madaling salita, ang buhay ni Lani ay nakasalalay sa katahimikan ng kanyang paligid. Isang bagay na balak gamitin ni Mateo para busalan ng komisar at pigilan ang kanyang pagkakatanggal sa serbisyo. Sa loob ng silid, ang bawat tunog ng medical monitor ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa puso ni Lani. Nakaluhod siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa nanlalamig na kamay ni Lola Rosa. Ang bawat pagalon ng kuryente mula sa defibrillator ay tila tumatama rin sa kanyang sariling katawan. Nay, wag po. Huwag niyo akong iwan, ang hikbi ni Lani. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa puting kumot, tila mga perlas ng pait sa gitna ng trahedya. Kailangan niyo pang makita ang apo niyo. Nay, lumaban kayo para sa amin. Nabalik ang regular na pintig ng puso sa monitor, ngunit ito ay mahina at tila pagod na pagod. Lumapit si Dr. Elena at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Lani. Stable na siya, Lani, pero nasa coma pa rin siya. Ang katawan niya ay sumusuko na. Ang tanging nagpapanatili sa kanya ay ang kanyang kalooban. Kailangan niya ng katahimikan at walang anumang gulo. Ang malumanay na paliwanag ng doktor. Dahan-dahang tumayo si Lani. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog pa rin. Inayos niya ang kanyang sarili. Pinunasan ng mga luha at muling ibinalik ang maskara ng isang komisar. Ngunit bago pa siya makalabas ng silid, ang pinto ay marahas na bumukas. Pumasok si Cassandra. Ang kanyang mukha ay tila isang bagyong nagngangalit. Hindi niya pinansin ang matandang nakahiga sa kama. Ang kanyang atensyon ay direkta sa kanyang fiancé na si Mateo na nooy nagtatago ng folder sa kanyang likuran. Mateo, I knew it! Nandito ka na naman sa tabi ng babaeng ito. Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang matinis na boses ay umalingaw-ngaw sa buong unit, tila isang kuko na kumakalmot sa sugat ni Lani. Ano ba ang meron sa kanya na wala sa akin? Is it because she's the commissar? Are you trying to crawl back to her? Cassandra, tumahimik ka. Nasa ospital tayo. Pilit na pagpapatigil ni Mateo, ngunit lalong naging agresibo ang babae. Lumapit si Cassandra kay Lani at dinuro ito. You, akala mo ba ay natatakot ako sa ranggo mo? I don't care if you're the commissar. Inagaw mo ang atensyon ng lalaki ko. At ano itong naririnig ko? Buntis ka? How pathetic! Gagamitin mo ang bata para bawiin si Mateo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Lani kay Cassandra. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabadyang unos. Sa kabila ng kanyang panghihina, ang aura ng kapangyarihan ay muling bumalik sa kanya. Miss De La Vega, ang iyong boses ay mas masahol pa sa ingay ng basura, ang malamig na sagot ni Lani. Nakalimutan mo na ba kung nasaan ka? Ang matandang nasa kamang ito ay ang ina ng lalaking pakakasalan mo. Wala ka bang kahit katiting na respeto? Respeto? Para sa isang matandang wala namang ibinigay sa akin kundi sakit ng ulo? Tawa ni Cassandra. Mateo, let's go. Now. O sasabihin ko sa daddy na bawiin ang lahat ng suporta sa'yo. Tumingin si Mateo kay Lani. Pagkatapos ay kay Cassandra. Ang kanyang mukha ay tila isang timbangan ng oportunismo. Ngunit bago siya makapagsalita, lumapit si Lani sa kanya at kinuha ang folder na itinatago nito sa likuran. Binabasa mo ang medical records ko, Mateo. Hinahanap mo ba ang aking kahinaan? Ang tanong ni Lani habang binabasa ang bawat pahina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita niya ang tungkol sa kanyang cardiac condition.
Ngayong alam mo na ang totoo, ano ang gagawin mo? Papatayin mo ba ako sa pamamagitan ng stress para mawala ang iyong problema? Napaatras si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig. Lani, hindi sa ganun. I was just worried. Worried? Ang tanging inaalala mo ay ang iyong sarili. Sagot ni Lani. Tumingin siya kay Cassandra at pagkatapos ay kay Mateo. Makinig kayong dalawa. Mula sa sandaling ito, ang anumang hakbang nyo sa loob ng ospital na ito ay ituturing kong pagtatangka sa buhay ng isang mataas na opisyal. Guard, agad na pumasok ang dalawang armadong sundalo mula sa labas. Ilabas ang dalawang ito at siguraduhin na hindi na sila makakaapak sa floor na ito kahit kailan. Kung magpupumilit sila, arestuhin niyo sila sa ilalim ng Article 151 of the Revised Penal Code. Ang utos ni Lani. You can't do this to me. My father will hear about this. Sigaw ni Cassandra habang kinalalagkad siya ng mga gwardya palabas. Naiwan si Lani at Mateo sa pintuan. Huminto si Mateo at lumingon ng huling beses. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na liwanag. Lani, akala mo ba ay nanalo ka na? Ang record na hawak mo tungkol sa korupsyon ng pamilya ni Cassandra, may isang piraso doon na hindi mo pa nakikita. Isang piraso na magpapatunay na ikaw din ay sangkot sa nakaraan ko. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang lulubog sa putikan. Ang banta ni Mateo, bago siya tuluyang inilabas ng mga gwardya, napasandal si Lani sa pader nang mag-isa na lamang siya. Ang kanyang hininga ay naging kapos at ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol. Ang banta ni Mateo ay hindi basta-basta. Alam niyang may mga dokumentong pineke ni Mateo noong sila ay mag-asawa pa upang palabasin na siya ay kasabwat sa mga ilegal na transaksyon nito. Dahan-dahang napaupo si Lani sa sahig, yakap-yakap ang kanyang tiyan. Ang katahimikan ng hallway ay tila naging isang malawak na disyerto ng kalungkutan. Sa loob ng silid, ang kamay ni Lola Rosa ay dahan-dahang gumalaw, isang maliit na senyales ng buhay sa gitna ng nagbabadyang kamatayan. Ngunit sa labas ng ospital, isang hindi kilalang sasakyan ang nakaparada at isang tao ang kumukuha ng mga larawan ni Lani habang ito ay hinihimatay sa bisig ni Aris kanina. Ang mga larawang iyon ay hindi para sa balita, kundi para sa isang taong mas makapangyarihan pa sa pamilya ni Cassandra. Sino ang misteryosong anino na nagmamasid kay Lani? At kakayanin ba ng puso ni Lani ang susunod na dagok na inihahanda ni Mateo upang tuluyan siyang wasakin? Huwag mong isipin na porke komisar ka na ay malinis na ang pangalan mo, Lani. Tandaan mo, bawat pirma mo sa mga utang ko noon, bawat dokumentong dumaan sa kamay mo noong tayo pa, lahat yan ay may kopya ako. Kung lulubog ako, hihilahin kita pababa hanggang sa magkaputik-putik ang bituin sa balikat mo. Ang boses ni Mateo ay tila isang malansang bulong na naiwan sa isipan ni Lani habang pinapanood niya ang pag-alis ng sasakyan nito mula sa bintana ng ospital. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang daluyan ng dugo. Alam ni Lani na hindi basta-basta ang banta ni Mateo. Noong sila ay nagsisimula pa lamang, sa laki ng kanyang tiwala, ay ilang beses siyang napapirma ni Mateo sa mga blankong papel sa ilalim ng dahilan na ito ay para sa kanilang insurance o sa bahay. Ngayon, ang mga papel na yon ay naging mga patalim na nakatutok sa kanyang leeg. Dahan-dahang humawak si Lani sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang bawat pintig ay may kasamang kirot, isang paalala ng babala ng doktor tungkol sa kanyang kondisyon. Lumingon siya sa kama kung saan nakahiga si Lola Rosa. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon, napakaliit sa gitna ng malawak na puting kama, ngunit ang kanyang mukha ay payapa na sa wakas sa kabila ng ingay ng mundo sa labas. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas nakakabingi. Lumapit si Lani
at dahan-dahang kinuha ang isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy mula sa ilalim ng unan ni Lola Rosa. Ito ang rosaryong laging hawak ng matanda tuwing ipinagdarasal ang kaligtasan ni Mateo sa mga operasyon nito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lani habang hinahaplos ang mga butil ng kahoy. Nay, hanggang sa huling sandali, siya pa rin ang iniisip niyo. Pero siya, ang iniisip lang niya ay kung paano kayo itatago para hindi siya mapahiya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Lola Rosa. Ang kanyang mga talukap ay nanginginig. Tila pilit na binubuksan ng pinto patungo sa kamalayan. "Lani! Anak!" Ang tinig ng matanda ay tila isang malabong alingawngaw mula sa malayo. "Nay! Nandito po ako. Huwag po kayong magsalita. Magpahinga lang po kayo." Ang mabilis na sagot ni Lani habang hinahawakan ang kamay ng biyenan. Si Mateo. Huwag kang magpapadala sa kanya," hirap na sabi ni Lola Rosa. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas, puno ng lungkot at pagsisisi. May itinatago ako sa lumang baul sa probinsya. Ang mga tunay na dokumento, bago mo lagdaan ang mga papel niya, pinalitan ko ang mga iyon. Hindi niya alam. Nanlaki ang mga mata ni Lani. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang matandang akala ni Mateo ay walang alam, ay siya palang naging lihim na tagapangalaga ng kaligtasan ni Lani sa loob ng maraming taon. Ang utang na loob na binaliwala ni Mateo ay ang siyang magiging huling depensa ni Lani laban sa kanya. Ngunit sa labas ng ospital, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno, ang lalaking kumuha ng mga larawan kanina ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang kamera. Inilabas niya ang kanyang telepono at may tinawagan. "General Hontiveros, confirmed. Ang bagong komisar ay buntis at mukhang may problema siya sa kalusugan. Ito na ang pagkakataon nating makuha ang posisyong dapat ay sa inyo." Ulat ng lalaki. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng awtoridad. "Siguraduhin mong makuha ang mga medical records niya. Gagamitin natin ang kanyang kondisyon para patunayan na hindi siya fit para sa tungkulin. At ang batang iyan, alamin mo kung sino ang ama." Samantala, sa loob ng isang mamahaling restaurant, si Mateo at Cassandra ay pilit na nag-aayos ng kanilang plano. Ngunit ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging mapait sa bibig ni Mateo. Ang takot na nararamdaman niya kay Lani ay unti-unting nagiging parangis. "Mateo, why are you so quiet? You said you have a plan to take her down," iritang sabi ni Cassandra. "Mayroon, Cassandra. Pero kailangan nating mag-ingat. Hindi na siya ang Lani na kilala ko. She's dangerous now," sagot ni Mateo. "Dangerous? She's a pregnant woman with a weak heart. Isang malakas na gulo lang, mawawala na siya sa landas natin. Why don't we just push her a little harder?" Ang mapanganib na mungkahi ni Cassandra habang nakatingin sa kanyang mga kuko. Sa loob ng ospital, isang nurse ang pumasok sa silid ni Lani upang magpalit ng swero. Ngunit ang nurse na ito ay may kakaibang kinikilos. Hindi niya tinitingnan si Lani sa mata at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang may inilalabas na isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa. Nararamdaman ni Lani ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang kanyang instinct bilang isang intelligence officer ay biglang nagising. Tiningnan niya ang vial na hawak ng nurse at ang kulay ng gamot na ilalagay sa kanyang swero. "Nurse, sandali lang. Anong gamot yan? Wala sa chart ko ang dosage na yan." Ang matatag na tanong ni Lani. Ang nurse ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Ma'am, utos po ni Dr. Elena. Para po ito sa inyong palpitations. Ibigay mo sa akin ang chart." Utos ni Lani. Sa halip na sumunod, ang nurse ay mabilis na tumalikod at naglakad palabas ng silid. Iniwan ang gamot sa ibabaw ng lamesa. Agad na pinindot ni Lani ang emergency button. Ngunit sa halip na medical team, ang pumasok ay si Colonel Aris na may dalang balita.
na mas matindi pa sa tangkang paglalason. Ma'am, ang opisina niyo sa headquarters, pinasok ng mga hindi kilalang tao. Kinuha ang lahat ng records ni Mateo Salvador. At may masamang balita pa. Ang bahay niyo sa probinsya, ang bahay ni Lola Rosa. Sinunog ito kaninang hapon lang. Ang bawat salita ni Aris ay tila isang malakas na pasabog sa isipan ni Lani. Ang baul, ang mga dokumentong sinasabi ni Lola Rosa, lahat ay naging abo na sa isang iglap. Ang tanging ebidensya na magliligtas sa kanya ay nawala na. Napasandal si Lani sa kanyang unan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng napakabilis. Ang paligid ay tila nagiging madilim at ang boses ni Lola Rosa na pilit siyang tinatawag ay tila uwant-unting naglalaho. Sino ang nag-utos na sunugin ang tanging pag-asa ni Lani? At paano haharapin ng isang buntis na komisar ang sabay-sabay na pag-atake ng kanyang nakaraan at ng mga taong nais siyang patayin sa kasalukuyan? Ang abo ay walang dila, Aris, pero ang sakit nito ay sumisigaw sa aking puso. Akala nila ay bahay lang ang tinupok nila, pero ang totoo, sinubukan nilang sunugin ang huling bakas ng aking pagkatao bilang isang asawa. Ang tinig ni Lani ay tila isang malamig na bulong na humahalo sa amoy ng gamot sa loob ng silid. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha, kundi ng isang uri ng tuyong hapdi na mas masakit pa sa pag-iyak. Ang bahay sa probinsya, ang maliit na kubong naging kanlungan niya noong mga panahong wala pa silang komportabling buhay ni Mateo, ay abo na. Kasama nito ang mga lihim na dokumentong sinasabi ni Lola Rosa, ang mga ebidensyang sana ay magliligtas sa kanya mula sa mga patibong ng nakaraan. Dahan-dahang napahawak si Lani sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang mahinang pintig sa loob, isang munting paalala na hindi na lang siya nag-iisa sa laban na ito. Ngunit kasabay nito, ang mabilis na pagtibok ng kanyang sariling puso. Isang pagtambol na tila babala ng isang makinaryang malapit nang bumigay. Ang bawat malalim na hininga ay tila isang pakikipagbuno sa hangin. Ma'am, kailangan niyo pong magpahinga. Ang presyo niyo ay masyadong mataas. Ang pag-aalalang wika ni Colonel Aris habang inaayos ang kumot ni Lani. Huwag niyo pong isipin ang bahay. Mas mahalaga ang buhay niyo at ng bata. Paano ako magpapahinga, Aris, kung ang mga kaaway ko ay hindi natutulog? Ang sunog na yon, hindi iyon aksidente. Alam ni Mateo ang tungkol sa baul. O baka ang pamilya ni Cassandra ang gumawa nito upang tuluyan akong mabaon sa limot. Tugon ni Lani. Samantala, sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada sa labas ng ospital, si Mateo ay hindi mapakali. Hawak niya ang kanyang telepono at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinapanood ang balita tungkol sa sunog sa probinsya. Hindi siya ang nag-utos nito at iyon ang nagpapakaba sa kanya ng husto. Cassandra, ikaw ba ang gumawa nito? Sinabi ko sa'yo, huwag kang gagawa ng hakbang nang hindi ko alam. Bulyaw ni Mateo sa babaeng katabi niya na abala sa pag-aayos ng kolorete sa mukha. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Cassandra. Oh, please, Mateo. Don't be so dramatic. That old house was an eyesore anyway. At kung nandoon nga ang mga dokumentong sinasabi mo, edi mas mabuti na naging abo na sila. 'Di ba? No more evidence, no more problems for us. Hindi mo naiintindihan. Ang komisar, hindi siya basta-basta susuko. At si General Hontiveros, nagsisimula na siyang magtanong. Kung malalaman nilang tayo ang may gawa nito, hindi lang karir ko ang mawawala, kundi pati ang kalayaan nating dalawa. Asik ni Mateo. Relax, honey. Dad has everything under control. General Hontiveros is an ally. Ang kailangan lang nating gawin ay patunayan na si Lani ay hindi na karapat-dapat sa posisyon niya dahil sa kanyang kalusugan. At ang batang iyon, we need to make sure na hindi iyon magiging hadlang. Ang malamig na sabi ni Cassandra
habang tinititigan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Nabalik ang eksena sa loob ng ospital. Isang tahimik na sandali ang namagitan kay Lani at sa natutulog na si Lola Rosa. Lumapit si Lani sa matanda at dahan-dahang hinaplos ang kulubot na kamay nito. Isang sandali ng purong pagmamahal na walang halong politika o galit. Naalala niya kung paano siya tinuruan ni Lola Rosa na magtanim ng mga gulay sa likod bahay at kung paano siya nito niyakap nung unang beses siyang mapagalitan ni Mateo. Nay, kahit wala na ang baul, ang mga aral niyo ay nakatanim sa puso ko. Hindi nila kayang sunugin ang katotohanan. Bulong ni Lani sa hangin. Biglang tumunog ang telepono ni Aris. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ang kanyang muka ay naging seryoso. Ma'am, may balita mula sa forensics team na ipinadala ko sa probinsya. Hindi lahat ng gamit sa bahay ay natupok. May isang bahagi ng sahig na gawa sa bato. Isang lihim na compartment na hindi inabot ng apoy. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Lani. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang mga ilaw sa loob ng ospital ay biglang kumitit at tuluyang namatay. Ang katahimikan ay naging nakakabingi, tila isang masamang pangitain. Ang tunog ng mga emergency generator ay hindi agad gumana. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Lani ang marang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Hindi ito ang hakbang ni Aris at hindi ito ang tunog ng sapatos ng isang nurse. Ito ay ang mabigat at maingat na hakbang ng isang taong sanay sa pagpasok ng hindi napapansin. Sino ang nariyan? Ang hamon ni Lani habang pilit na bumabangon sa kama, ang kanyang kamay ay automatikong humawak sa isang matulis na gunting na naiwan sa bedside table. Walang sumagot, ngunit naramdaman ni Lani ang malamig na dulo ng isang patalim na tumama sa kanyang leeg. Isang pamilyar na amoy ng pabango ang humalo sa hangin. Ang pabangong ginagamit ng mga tauhan ni General Hontiveros. Huwag kang malikot, Komisar. Ang hiling lang ng general ay ang iyong pirma sa resignation letter na ito. Gawin mo ito ng tahimik at hahayaan ka naming mabuhay kasama ang bata sa iyong tiyan. Ang bulong ng isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Naramdaman ni Lani ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa kanyang likod. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa bilis ng pintig. Sa gitna ng dilim, kailangang pumili ni Lani. Ang kanyang dangal at ang hustisyang ipinaglalaban niya o ang kaligtasan ng kanyang anak na hindi pa man naisilang ay biktima na ng kasamaan. Ngunit sa labas ng silid, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang putok ng baril ang narinig, hindi mula sa loob, kundi mula sa hallway. At ang boses na sumigaw pagkatapos niyon ay ang boses ng taong huling inaasahan ni Lani na magliligtas sa kanya. Sino ang dumating sa gitna ng kadiliman upang pigilan ang pagpaslang kay Lani? At ano ang tunay na motibo ni Mateo sa muling pagpapakita sa oras na ito ng panganib? Ang bawat hininga ko ay tila hiram na lamang sa tadhana. At sa gitna ng kadilimang ito, ang tanging nagpapanatili sa aking ulirat ay ang munting buhay na pumipintig sa loob ko. Ang dulo ng patalim ay tila isang malamig na yelo na humahalik sa balat ni Lani. Sa bawat marahang paggalaw ng kamay ng estranghero, nararamdaman niya ang hapdi ng isang maliit na hiwa. Ngunit sa halip na sumigaw, si Lani ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang figura ng taong nais siyang burahin sa mundo. Ang amoy ng pulbura mula sa labas ay humalo sa amoy ng kanyang sariling takot. Isang nakalulunod na timpla ng panganib. Biglang bumukas ang pinto ng silid nang may kasamang malakas na kalabog. Isang liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa mga mata ng salarin. Ibitaw mo ang patalim o sisiguraduhin kong ito na ang huling gabi mo. Ang sigaw ng isang boses na hinding-hindi makakalimutan ni Lani. Si Mateo. Sa gitna ng liwanag at usok, nakatayo si Mateo na may hawak na baril. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong galit.
Hindi ito ang pagdating ng isang bayani sa mga kwentong pag-ibig. Ito ay ang pagdating ng isang lalaking alam na kapag namatay si Lani, ang tanging susi niya sa kapangyarihan at ang kaligtasan ng kanyang sariling pangalan ay tuluyan ng mawawala. Ang salarin na nagulat sa biglang pagpasok ni Mateo ay mabilis na tumalon patungo sa bintana. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umaling-awngaw sa buong floor, kasabay ng pagbagsak ng katawan nito sa bubong ng ibabang palapag bago tuluyang nakatakas sa dilim. Naiwan si Lani na napasandal sa kanyang unan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang leeg kung saan may maliit na agos ng dugo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo. Isang tunog na tila nagbabadyang tumigil sa anumang sandali dahil sa kanyang kondisyon. Lani, Lani, okay ka lang ba? Ang nagmamadaling lapit ni Mateo. Sinubukan niyang hawakan ang balikat ni Lani, ngunit marahas itong iwinaksi ng babae. Huwag mo akong hawakan, Mateo. Bakit ka nandito? Paano mo nalaman na may papasok sa silid ko? Ang hingal na tanong ni Lani. Ang bawat salita ay may kasamang hapdi sa kanyang dibdib. Dahan-dahang ibinaba ni Mateo ang kanyang baril at napaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang muka ay puno ng pawis at pagsisisi. Nalaman ko ang plano ni General Hontiveros at Cassandra. Gusto kanilang iligpit dahil ikaw ang hadlang sa pag-upo ng general bilang bagong chief of staff. Lani, akala ko ay hanggang pananakot lang sila. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. At ikaw, nasaan ka sa planong yon, Mateo? Ikaw ba ang nagbukas ng pinto para sa kanila? Ang matalim na usisa ni Lani. Umiling si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nangilid ang luha. Mga luhang hindi alam ni Lani kung totoo o bahagi pa rin ng isang mahusay na pagganap. Hindi, Lani. Maniwala ka. Kahit gaano ako kasama, hindi ko kayang makitang mamatay ka. Lalo na't nalaman ko ang tungkol sa bata. Anak ko yan, di ba? Ang batang nasa loob mo, siya ang huling pagkakataon ko para magbago. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lani. Sa gitna ng tensyong ito ay ang mapagtanto na kahit sa bingit ng kamatayan, ang lalaking nasa harap niya ay iniisip pa rin ang sariling pagkakataon. Hindi siya iniligtas ni Mateo dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pag-asang ang batang iyon ang magiging tulay niya pabalik sa rurok. Ang batang ito ay walang ama, Mateo. Ilang beses ko bang kailangang ulit-ulitin sa'yo? Ang mahinang sagot ni Lani. At kung iniisip mong ang pagliligtas mo sa akin ngayon ay magpapabago sa desisyon kong sibakin ka sa serbisyo, nagkakamali ka. Nabalik ang liwanag sa ospital nang gumana ang mga generator. Ang bawat sulok ng silid ay muling nalantad sa liwanag. Kasama na ang dugo ang leeg ni Lani at ang naguguluhang anyo ni Mateo. Pumasok si Colonel Aris kasama ang mga medical team. Ang muka ay puno ng pagkabahala nang makita ang basag na bintana at si Mateo sa loob. Colonel, arestuhin si Captain Salvador. Illegal possession of firearm at trespassing. Ang malamig na utos ni Lani. Ano? Lani, niligtas kita. Kung wala ako, baka patay ka na ngayon. Sigaw ni Mateo habang pinapustasahan ang kanyang mga kamay ng mga gwardya. Niligtas mo ang iyong career, Mateo, hindi ako. At ang baril na yan. Alam nating dalawa na hindi yan issued ng militar. Aris, dalhin siya sa detention cell. At ang salarin, hanapin nyo. May iniwan siyang bakas sa bintana. Habang kinalaladkad si Mateo palabas, lumingon ito nang may halong puot at lungkot. Magsisisi ka, Lani. Sa mundong ito, kailangan mo ng kakampi. At ang taong akala mong tapat sa'yo, siya ang unang magtataksil kapag nalaman niya ang sikretong itinatago mo sa baul. Nang tumahimik ang paligid, napasandal si Lani sa kanyang kama. Ang pagod ay tila isang dambuhalang alon na tuluyan ng tumangay sa kanyang lakas. Lumapit si Dr. Elena at agad siyang sinuri. Lani,
Ang iyong heartbeat, masyado itong mabilis. Kailangan nating gawin ang procedure para ma-stabilize ka. At may isa pang bagay, ang dugo sa iyong leeg, hindi lang iyon mula sa hiwa. May nakita kaming maliit na needle mark. Nilagyan ka ng lason, Lani. Isang uri ng lason na dahan-dahang kumakain sa puso. Nanlalamig ang buong katawan ni Lani. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo at ang bawat mukha sa paligid niya ay tila nagiging mga anino na lamang. Sa gitna ng kanyang pag-aagaw buhay, isang pangalan ang tanging naisambit ng kanyang mga labi. Ang baul. Aris, pumunta ka sa compartment. Hindi na natapos ni Lani ang kanyang sasabihin nang tuluyan siyang mawalan ng malay. Ang monitor sa gilid ng kanyang kama ay naglabas ng isang mahaba at nakakabinging tunog. Isang tuwid na linya na nagpapahiwatig na ang kanyang puso ay tumigil na sa pagtibok. Patay na ba ang komisar? At ano ang tunay na nilalaman ng lihim na compartment sa nasunog na bahay na kinatatakutan ni Mateo at ninanais ni General Hontiveros? Ang agunyas ng kamatayan ay tila isang malamyos na musika sa aking pandinig. Ngunit ang bawat sipa ng buhay sa loob ko ang siyang naging dahilan upang hindi ako tuluyang bumitaw sa liwanag. Ang nakakabinging tunog ng mahabang linya sa monitor ay tila isang hatol na wala nang balikan. Sa loob ng silid, ang bawat galaw ng mga doktor ay tila isang sayaw ng desperasyon. Ramdam ni Dr. Elena ang pawis na gumugulong sa kanyang noo habang paulit-ulit na itinatama ang kuryente sa dibdib ni Lani. Ang bawat pag-alon ng kuryente ay tila isang huling pagsusumamo sa tadhana na huwag munang bawiin ang buhay ng babaeng marami pang kailangang patunayan. Sa gitna ng kadilimang nararamdaman ni Lani, isang imahe ang biglang sumulpot. Hindi ito ang mukha ni Mateo, kundi ang isang maliit at malabong figura ng isang bata na naglalaro sa gitna ng isang bukiran ng mga mirasol. Narinig niya ang isang tawa, isang tawang puno ng kawalang kamatayan, isang tawang tila nagsasabing, "Inay, gumising ka." Kasabay ng isang malakas na paghugot ng hininga, ang tuwid na linya sa monitor ay muling naging mga bundok ng pintig. Isang mahina, ngunit matatag, na tibok ng puso ang muling umalingaw-ngaw sa silid. "She's back!" Stable na ang kanyang rhythm. Ang masayang sigaw ng isang nurse. Dahan-dahang iminulat ni Lani ang kanyang mga mata. Ang paligid ay malabo pa rin, ngunit ang unang bagay na kanyang ginawa ay ang marahang pagdampi ng kanyang palad sa kanyang tiyan. Sa isang pambihirang pagkakataon, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob. Isang munting galaw na tila isang lihim na pakikipag-usap sa pagitan ng ina at anak. Ito, ang sandali kung saan ang lahat ng sakit ng pagkakanulo ay tila naglaho sa harap ng himala ng buhay. Samantala, sa loob ng isang madilim at malamig na detention cell, si Mateo ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatali pa rin ng bakal. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo ay tila bumibilang sa kanyang mga pagkakamali. Nang marinig niya mula sa isang gwardya na tumigil ang puso ni Lani, isang kakaibang uri ng takot ang bumalot sa kanya. Hindi takot para sa kanyang career, kundi isang tunay na takot na mawala ang tanging babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Bumukas ang pinto ng selda at pumasok si Cassandra, ngunit wala na ang dating tamis sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at pandidiri. "Mateo, you're a fool! Bakit mo siya iniligtas? Dahil sa ginawa mo, nadamay ang pangalan ng tatay ko." Sigaw ni Cassandra. Lumapit siya at marahas na sinampal si Mateo. "You're useless now. My father has already signed the orders to disown you. You're no longer a captain, you're just a common criminal." Tumingala si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapait na ngiti. "Common criminal? Hindi ba't kayo ang nag-utos na patayin siya? Cassandra, akala ko ay mahal mo ako. Pero katulad ko, ang mahal mo lang ay
ang kapangyarihang maibibigay ko sa pamilya niyo. Love, I used you, Mateo. At ngayong basura ka na. Itatapon na kita kung saan ka nararapat. Ang malamig na sabi ni Cassandra bago tumalikod at lumabas, iniwan si Mateo sa gitna ng kanyang sariling impyerno. Nabalik ang eksena sa ospital. Pumasok si Colonel Aris. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at pagod. Mula sa paglalakbay sa probinsya, may dala siyang isang maliit na kahon na gawa sa tanso, ang nilalaman ng lihim na compartment na hindi natupok ng apoy. "Ma'am, nahanap namin ito," bulong ni Aris habang inilalagay ang kahon sa kandungan ni Lani. Dahan-dahang binuksan ni Lani ang kahon. Sa loob nito ay hindi mga dokumento ng korupsyon, kundi isang tumpok ng mga lumang sulat at isang diary. Habang binabasa ni Lani ang unang pahina, ang kanyang puso ay muling kumitig sa sakit. Ito ang diary ni Lola Rosa. Sa bawat pahina, isinulat ng matanda ang bawat sakripisyo ni Lani na hindi alam ni Mateo. Isinulat niya kung paano ibinenta ni Lani ang kanyang mga huling alahas para pambili ng gamot ni Mateo noong nagkasakit ito sa training. Isinulat niya ang mga gabing umiiyak si Lani dahil sa pagod, ngunit masaya pa ring nagluluto para sa asawa. Ngunit ang pinakamasakit na revelasyon ay isang dokumento sa ilalim ng kahon. Ang tunay na testamento ng yumaong ama ni Mateo. Lumalabas na ang lahat ng lupain at kayamanang tinatamasa ng pamilya De La Vega. Ang pamilya ni Cassandra ay kinuha nila ng ilegal mula sa mga magsasaka sa probinsya, kabilang ang pamilya ni Mateo. At ang tanging nakakaalam ng katotohanan ito ay ang ama ni Mateo, na namatay sa isang aksidente na mismong si General De La Vega ang nagplano. Ibig sabihin, ang pamilyang pinagsisilbihan ni Mateo ay ang pamilyang pumatay sa kanyang sariling ama. Ang mahinang sabi ni Lani. Isang matinding ironya ang bumalot sa hangin. Ang lalaking itinuring ni Mateo na tagapagligtas ay siya palang pumatay sa kanyang pinagmulan. Ngunit bago pa makapagplano si Lani, isang mabilis na pagpasok ng mga armadong tauhan sa kanyang silid ang bumasag sa katahimikan. Hindi sila mga tauhan ni Aris. Sila ay mga tauhan ng military police na may dalang warrant of arrest para kay Lani. "Commissar Lani, you are being relieved of your duty and placed under arrest for high treason and conspiracy." Ang mga dokumentong nakuha sa inyong opisina ay nagpapatunay na kayo ang utak sa likod ng mga ilegal na transaksyon ni Captain Mateo Salvador. Ang anunsyo ng opisyal, ang patibong ni General Hontiveros at ng pamilya De La Vega ay tuluyan ng sumara. Ginamit nila ang mga pekeng dokumentong pinapirmahan ni Mateo kay Lani noong una upang baligtarin ang sitwasyon. Napatitig si Lani sa warrant. Ang kanyang panghihina ay tila naglaho at muli siyang tumayo ng matuwid sa kabila ng kanyang swero. Tiningnan niya ang tansong kahon, ang tanging ebidensya na hawak niya ngayon. "Akala niyo ba ay guguho ang mundo ko dahil sa mga peking papel na yan?" Ang matapang na hamon ni Lani. "Dalhin niyo ako sa kuta. Doon natin tapusin ang laban na ito." Habang inilalabas si Lani sa ospital na may mga posas, isang sasakyan ang humarang sa kanila. Hindi ito ang sasakyan ng kaaway, kundi isang lumang daip na lulan ang mga magsasaka mula sa kanilang probinsya na pinamumunuan ng isang taong hindi inaasahan ni Lani na makikita muli. Sino ang taong ito na may dalang hukbo ng katotohanan? At paano gagamitin ni Lani ang diary ni Lola Rosa upang wasakin ang pamilyang pumatay sa ama ni Mateo at sumisira sa kanyang buhay ngayon? Walang puwang ang awa sa mga taong traidor sa sariling bayan, Lani. Ngayong gabi, ang bituin sa iyong balikat ay tuluyan ng magdidilim. Ang boses ng opisyal na nag-aaresto kay Lani ay tila isang malupit na hatol na umalingaw-ngaw sa hallway ng ospital. Habang ikinakabit ang malamig na posas sa kanyang mga kamay, naramdaman ni Lani ang bigat ng bakal. Isang bigat na sumisimbolo sa lahat ng kanyang sakripisyong nauwi sa wala. Ngunit sa gitna ng kahihiyang ito, ang kanyang postura ay nanatiling matuwid. Ang kanyang mga mata
ay hindi kakikitaan ng takot, kundi ng isang nag-aapoy na determinasyon. Sa labas ng gate ng ospital, ang tensyon ay tila isang baril na malapit ng pumutok. Hinarang ng isang lumang daip at ng pangkat ng mga magsasaka ang convoy ng military police. Sa harap ng pangkat na yon ay nakatayo si Mang Carding, ang matandang magsasakang piniling tulungan ni Lani noong siya ay nagtatago pa bilang isang hamak na asawa sa probinsya. Ang mga kamay ni Mang Carding na puno ng kalyo ay may hawak na isang lumang dokumento habang ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa kalsada. Huwag ninyong kukunin ang aming tagapagtanggol. Kung may dapat arestuhin dito, iyon ay ang mga taong nagnakaw ng aming lupain at pumatay sa mga inosente. Sigaw ni Mang Carding. Ang bawat salita niya ay may kasamang bigat ng katotohanang matagal nang ibinaon ng pamilya De La Vega. Nabalik ang eksena sa loob ng sasakyan kung saan nakasakay si Lani. Habang pinapanood niya ang kaguluhan sa labas, muli niyang naramdaman ang isang munting sipa sa kanyang sinapupunan. Isang sipa na tila nagsasabing, "Nanay, huwag kang susuko." Isang lihim na lakas na tanging siya lang ang nakakaalam. Sa bawat hapdi ng bakal sa kanyang pulso, may kasamang pag-asa ang bawat tibok ng puso ng kanyang anak. Samantala, sa loob ng detention cell, hindi mapakali si Mateo. Narinig niya ang kaguluhan sa labas, ang mga sigaw ng mga magsasaka, at ang pangalan ni General De La Vega na isinisigaw sa galit. Sa kanyang kamay ay hawak niya pa rin ang isang maliit na piraso ng diary ni Lola Rosa na lihim niyang nakuha bago siya arestuhin. Doon niya nabasa ang huling hiling ng kanyang ama. "Mateo, huwag mong hahayaang lamunin ng dilim ang iyong puso. Ang tunay na kayamanan ay ang pag-ibig ni Lani, hindi ang ranggo na alok ng mga De La Vega." Isang matinding pagsisisi ang dahan-dahang lumulunod kay Mateo. Ang bawat alaala ng kanyang pagtrato kay Lani ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang kaluluwa. Napagtanto niya na ang pamilyang pinagsilbihan niya, ang pamilyang naging dahilan ng kanyang pagtalikod kay Lani, ay ang pamilya ring pumatay sa kanyang sariling ama. Ang kanyang buong buhay ay naging isang malaking kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang selda. Pumasok si General De La Vega. Ang kanyang muka ay puno ng isang mapanganib na kalmado. "Mateo, may huli akong alok sa'yo," ang malamig na sabi ng general habang inilalapag ang isang baril sa ibabaw ng maliit na lamesa. "Testify against Lani. Sabihin mo na siya ang pumilit sa'yo na pumasok sa korupsyon. Gawin mo ito at lilinisin ko ang pangalan mo. Kung hindi, alam mo na kung saan ka pupulutin, kasama ang matanda mong ina." Tumingala si Mateo sa general. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng ambisyon, kundi ng isang bagong natagpuang tapang. Isang tapang na nanggaling sa pag-ibig na matagal niyang binaliwala. "Ang aking ina ay ligtas sa kamay ni Lani, General. Isang bagay na hindi ko kailanman magagawa para sa kanya dahil sa inyo." Ang mahinang tugon ni Mateo. "Huwag niyo nang gamitin ang pangalan ko sa inyong mga kasinungalingan." Marahas na hinablot ng general ang baril at itinutok ito sa noo ni Mateo. "Kung ganoon, wala ka nang silbi sa akin." Ngunit bago pa makakalabit ang gatilyo, isang malakas na hiyaw mula sa labas ang muling narinig. Ang convoy na nagdadala kay Lani ay hindi nakaalis. Pinilit ng mga magsasaka na buksan ang pintuan ng sasakyan ni Lani. Si Colonel Aris ay mabilis na kumilos, hindi bilang isang sundalo ng estado, kundi bilang isang sundalo ng katarungan. Inilabas niya ang tansong kahon at itinaas ito sa harap ng lahat. Ang katotohanan ay hindi kayang ikulong ng anumang rehas. Narito ang ebidensya ng pagpatay sa ama ni Captain Mateo Salvador at ang pagnanakaw sa lupain ng mga magsasaka. Sigaw ni Aris. Napaatras ang mga opisyal ng military police. Ang mga dokumentong nakuha ni Aris sa compartment ay hindi lamang tungkol sa lupa, kundi mga lihim na recording ng mga pag-uusap ni General De La Vega
at General Hontiveros tungkol sa pag-aaresto kay Lani. Ang patibong na kanilang inihanda ay biglang bumalik sa kanila. Dahan-dahang bumaba si Lani mula sa sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay wala na ang posas dahil sa tulong ng mga tao. Naglakad siya patungo sa gate ng headquarters. Ang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad na tila isang tunay na general. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ulan ng kalungkutan, kundi ulan ng paglilinis. Mateo, sigaw ni Lani nang makita ang asawa sa bintana ng detention cell, na noon ay may baril pa ring nakatutok sa ulo mula sa loob. Ang katahimikan ay naging nakakabingi. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sino ang natamaan sa putok na yon? Ang general ba na desperado ng manatili sa kapangyarihan? O si Mateo na nagpasyang ibuwis ang buhay para sa huling pagkakataon ng kaligtasan ni Lani? At paano makakaapekto ang trahedyang ito sa bata na nasa sinapupunan ni Lani? Wala kang mapapatunayan, Lani. Kahit mamatay ang lalaking yan, ang mga papel na may pirma mo ang hihila sa iyo sa impyerno kasama namin. Ang boses ni General De La Vega ay puno ng lason. Kahit na ang kanyang mga kamay ay kasalukuyan ng pilit na ibinabalakang ni Colonel Aris. Sa loob ng maliit na detention cell, ang amoy ng pulbura ay masangsang at nakakasuffocate. Ang usok ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin, tila isang anino ng kamatayan na ayaw lumisan. Sa sahig, nakasandal si Mateo sa malamig na pader. Ang kanyang kanang balikat ay duguang-duguan. Ang pulang likido ay dahan-dahang kumakalat sa kanyang puting kamiseta, tila isang mapa ng kanyang mga pagkakamali. Hindi siya ang binaril ng general sa ulo. Sa halip, sa huling sandali ng pag-aagawan, ang bala ay tumama sa kanyang balikat nang pilitin niyang itulak ang baril palayo sa kanyang mukha. Nakatayo si Lani sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na yuyumayanig sa kanyang buong pagkatao. Ang paningin niya ay nagsisimulang magkaroon ng mga itim na tuldok, isang babala na ang kanyang cardiac condition ay muling sumusubok sa kanyang hangganan. Ngunit sa kabila ng hapdi sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Mateo. Naroon ang ironya ng tadhana. Ang lalaking nagwasak sa kanyang buhay ay siya palang kailangang dumanas ng sakit upang mailantad ang katotohanan. Tumingin si Lani sa dugo sa sahig, pagkatapos ay sa mukha ni Mateo na unti-unting namumutla. Bakit mo ginawa yon, Mateo? Ang mahinang tanong ni Lani. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid, halos maputol sa bigat ng emosyon. Hindi mo kailangang magpakabayani para sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo habang hirap siyang humihinga. Hindi ito para sa Lani. Para ito sa bata. Para kahit paano, hindi siya mahiya na ako ang naging ama niya. Dahan-dahang lumapit si Lani. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga sundalong nagkakandara pa, naarestuhin ang general, nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ito, dahan-dahang inabot ni Lani ang kanyang kamay at hinaplos ang dulo ng daliri ni Mateo na nakalapat sa sahig. Isang malamig at mabilis na ugnayan, hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang kaluluwang parehong winasak ng ambisyon at ngayon ay pilit na bumabangon sa abo. Ngunit mabilis din niyang binawi ang kanyang kamay nang maramdaman niya ang muling pagkirot ng kanyang puso. Aris, dalhin siya sa infirmary. Siguraduhin na mabubuhay siya upang harapin ang korte. Ang malamig na utos ni Lani, pilit na ibinabalik ang awtoridad sa kanyang boses. Ma'am, paano ang general? At si Cassandra? Tanong ni Aris habang kinalaladkad ang nagpupumiglas na si De La Vega. Ipiit sila sa pinakamahigpit na selda. Kunin ang lahat ng dokumentong hawak ni Mateo.
Ang diary ni Lola Rosa at ang mga dokumento sa tansong kahon. Iyon ang magiging huling pako sa kabaong ng kanilang kapangyarihan. Tugon ni Lani. Sa labas ng headquarters, ang ulan ay tila naging isang malakas na unos. Si Cassandra ay nakita sa parking lot, pilit na tumatakas gamit ang kanyang mamahaling sasakyan, ngunit hinarang siya ng pangkat ni Mang Carding. Ang mga magsasakang dati ay hinahamak niya ay siya palang bumaklas sa kanyang daan patungo sa kalayaan. Ang bawat sigaw ng mga tao ay tila isang paniningil sa lahat ng taon ng pang-aapi. Nabalik si Lani sa loob ng kanyang opisina, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Napasandal siya sa kanyang malaking mesa. Ang kanyang hininga ay naging kapos, at ang bawat buntong hininga ay may kasamang matalas na sakit sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang diary ni Lola Rosa, ngunit ang mga letra sa pahina ay nagsimulang magsayaw at lumabo. Biglang tumunog ang intercom. Komisar, may tawag mula sa National Defense. Si General Hontiveros. Nagdeklara siya ng martial law sa loob ng base. Papunta na rito ang kanyang mga tauhan upang bawin ang mga ebidensya. Itinuturing na kayong rebelde. Ma'am, nanlalamig ang buong katawan ni Lani. Ang traitor ay hindi lang pala ang pamilya de la Vega. Si General Hontiveros, ang taong akala niya ay kanyang sandigan sa militar, ang siyang tunay na utak ng lahat. Ang pag-aresto kay De La Vega ay isang pain lamang upang lumabas si Lani sa kanyang kuta. Aris, kailangan nating ilikas ang mga dokumento. Hindi natapos ni Lani ang kanyang sasabihin. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang sinapupunan, kasunod ng isang kakaibang pakiramdam ng pagkabasa sa kanyang paanan. Ang kanyang paningin ay nagdilim ng bahagya at ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod si Lani sa sahig. Ang diary ni Lola Rosa ay nabitawan niya at nagkalat ang mga pahina nito. Ang bata, Aris. Ang bata. Ang huling bulong ni Lani bago siya tuluyang bumagsak sa sahig sa gitna ng madilim na opisina habang naririnig ang tunog ng mga helicopter ni General Hontiveros na papalapit sa headquarters. Mamamatay ba ang huling pag-asa ng katarungan kasabay ng panganib sa buhay ni Lani at ng kanyang anak? At sino ang magliligtas sa kanila ngayong ang buong hukbo ay itinuturing na silang mga kaaway ng Estado? Hindi ko na kaya, Aris. Ang bata. Huwag niyo siyang hayaang makuha nila ang bata. Ang tinig ni Lani ay isang gumuho at marupok na bulong, halos malunod sa dagundong ng mga elis ng helicopter na paikot-ikot sa ibabaw ng headquarters. Nakahandusay siya sa malamig na tiles ng kanyang opisina. Ang kanyang katawan ay tila isang kandilang, unti-unting nauubos ang ningas. Ang bawat hapdi sa kanyang sinapupunan ay tila isang malupit na paalala na ang kanyang anak ay pilit na gustong lumabas sa gitna ng isang daigdig na nais silang wasakin. Sa labas, ang gabi ay maliwanag hindi dahil sa bituin, kundi dahil sa mga searchlight ng mga tauhan ni General Hontiveros. Ang bawat yabag ng sapatos sa hallway ay tila tunog ng kamatayan na papalapit sa kanyang pinto. Narito ang rurok ng ironya. Si Lani, ang babaeng umakyat sa pinakamataas na ranggo upang magdala ng katarungan, ay ngayon ay isang biktima na hindi man lang makatayo upang ipagtanggol ang sarili niyang dugo at laman. Dahan-dahang gumapang si Lani patungo sa diary ni Lola Rosa na nagkalat ang mga pahina sa sahig. Ang bawat galaw ay may kapalit na matalim na sakit sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang makinaryang punong-puno ng buhangin. Nahihirapang umikot, nahihirapang magbigay ng buhay. Sa bawat paghinga, ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang lamig ng pawis na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Bakit ngayon pa? Bakit sa sandaling hawak ko na ang katotohanan, doon pa ako tatalikuran ng sarili kong katawan? Ang mapait na tanong ni Lani sa kanyang isipan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Colonel Aris,
Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tapat. Agad siyang lumuhod sa tabi ni Lani at dahan-dahang binuhat ang ulo nito. Ma'am, kailangan nating umalis. Pinasok na nila ang main gate. Si General Hontiveros, idineklara na niya tayong mga traidor sa bansa. Ang nagmamadaling wika ni Aris. Aris, ang baul, ang mga dokumento, dalhin mo sila. Hirap na utos ni Lani habang pilit na itinuturo ang mga pahina ng diary. Hindi ko kayo iiwan, komisar. Ang buhay niyo ang mas mahalaga. Tugon ni Aris. Isang mabilis at marahang galaw ang ginawa ni Aris. Hinubad niya ang kanyang sariling jacket at maingat na binalot ito sa nangangatog na katawan ni Lani. Ito, isang simpleng gawa ng katapatan na walang halong ranggo. Isang anak ng bayan na pinoprotektahan ang huling pag-asa ng katarungan. Binuhat ni Aris si Lani, ngunit bago pa sila makalabas ng opisina, isang pamilyar na anino ang humarang sa pintuan. Si Mateo. Nakatayo siya doon, dugo ang duguan ng balikat at hirap sa paglalakad. Ngunit may hawak na baril na nakaturo sa hallway. Mateo, anong ginagawa mo dito? Akala ko ay nasa infirmary ka. Gulat na tanong ni Aris. Wala nang oras, Aris. Dalhin mo siya sa underground tunnel patungo sa lumang hangar. Ako ang bahala dito sa hallway. Ang matatag na sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Lani. Sa sandaling iyon, walang salitang binigkas, ngunit naramdaman ni Lani ang isang malalim na paghingi ng tawad mula sa lalaking minsan niyang minahal. Mateo, mababaril ka. Hindi mo sila kaya ng mag-isa. Sigaw ni Lani sa gitna ng kanyang panghihina. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Lani. Hinayaan kong gamitin ako ni Hontiveros at De La Vega. Hayaan mong ito na ang huling serbisyo ko para sa inyo ng anak ko. Tugon ni Mateo. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang labi bago siya tuluyang humarap sa mga paparating na sundalo ni Hontiveros. Ang tunog ng sunod-sunod na putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa hallway habang binubuhat ni Aris si Lani patungo sa kaligtasan. Bawat putok ay tila isang saksak sa puso ni Lani. Ang lalaking minsan niyang isinumpa ay siya palang nag-aalay ng buhay upang bigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Nakarating sila sa underground tunnel, isang madilim at masukal na daanan na tanging mga mataas, na opisyal lamang ang nakakaalam. Ngunit ang sakit sa sinapupunan ni Lani ay hindi na mapigilan. Napasandal siya sa malamig at mamasa-masang pader ng tunnel. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Aris, dito na lang. Lalabas na siya. Iyak ni Lani habang napapaluhod sa lupa. Sa gitna ng kadiliman ng tunnel, sa ilalim ng lupang tinitindigan ng mga traidor, isang buhay ang pilit na sumisibol. Ngunit ang monitor ng kalusugan sa relo ni Lani ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Ang kanyang blood pressure ay bumabagsak at ang kanyang puso ay tila malapit ng sumuko sa matinding pagod at lason na nananalaytay pa rin sa kanyang dugo. Sa kabilang dako, si General Hontiveros ay nakatayo sa gitna ng opisina ni Lani. Hawak ang isang pahina ng diary ni Lola Rosa na hindi nakuha ni Aris. Ang kanyang mukha ay nagdilim nang mabasa ang isang pangalan. Isang pangalan na mag-uugnay sa kanya sa pinakamalaking krimen sa kasaysayan ng militar. Hanapin sila. Patay ng komisar at ang sinumang kasama niya. Huwag hayaang makalabas ng bus ang batang yan. Ang malakas na utos ng general, sa gitna ng panganib, sa pagitan ng buhay at kamatayan, muling iminulat ni Lani ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang liwanag sa dulo ng tunnel, ngunit hindi niya alam kung iyon ay ang liwanag ng kaligtasan o ang liwanag ng kabilang buhay na naghihintay sa kanya. Sino ang naghihintay sa dulo ng tunnel upang sumalubong kay Lani? At mabubuhay ba ang sanggol sa gitna ng isang madugo at malupit na paglusob? Ang unang iyak ng isang sanggol ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa kadiliman, isang himig ng pag-asa na bumasag
Sa nakakabinging katahimikan ng tunnel, sa gitna ng masukal at madilim na daanan sa ilalim ng lupa, ang bawat hininga ni Lani ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa magaspang na dingding ng tunnel. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lupa at bato, habang ang isang matinding bugso ng sakit ay muling humagupit sa kanyang katawan. Walang sterile na kagamitan, walang malambot na higaan. Ang tanging naroon ay ang jacket ni Colonel Aris na nagsisilbing sapin sa malamig na lupa, at ang munting liwanag mula sa isang flashlight na unti-unti nang nauubos ang baterya. Ma'am, konti na lang. Nakikita ko na ang ulo ng bata. Hinga ng malalim, komisar. Hinga para sa bata. Ang nagmamadaling pakiusap ni Aris. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng awtoridad sa harap ng libo-libong sundalo, ngayon ay nanginginig sa takot at pag-aalala. Siya ay naging isang hilot sa gitna ng digmaan, isang tagapangalaga ng buhay sa gitna ng banta ng pagpaslang. Isang huling matinding pag-ire ang ginawa ni Lani, isang sigaw na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, na naglalaman ng lahat ng pait ng pagkakanulo ni Mateo, ng lahat ng lungkot sa pagkawala ng kanyang tahanan, at ng lahat ng determinasyon niyang mabuhay. Kasabay ng pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi, narinig ang isang mahina ngunit matapang na iyak. Isang sanggol na lalaki. Sa sandaling iyon, ang sakit sa dibdib ni Lani ay tila naglaho sa isang iglap. Ang maramdaman ang madulas at mainit na balat ng kanyang anak sa kanyang dibdib. Sa gitna ng amoy ng lupa at pulbura, ang bango ng bagong silang na sanggol ang naging kanyang tanging hininga. Ligtas siya, Aris. Ligtas ang anak ko. Bulong ni Lani. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng kaligayahang wumasak sa lahat ng kanyang paghihirap. Ngunit ang katahimikan ng himalang iyon ay binasag ng tunog ng papalapit na mga yabag. Ang mga tauhan ni General Hontiveros ay nakapasok na sa tunnel. Ang tunog ng mga bakal na nagkikiskisan at ang alingawngaw ng mga utos na pumatay ay tila mas lalong lumapit. Aris, kunin mo ang bata. Tumakbo ka na patungo sa hangar. Iwan mo na ako rito. Utos ni Lani habang pilit na itinutulak ang kanyang anak sa bisig ni Aris. Ang kanyang puso ay nagsisimula na namang manghina. Ang lason at ang pagod sa panganganak ay tila tuluyan ng sumisingil sa kanyang buhay. Hindi, ma'am. Hindi ko kayo iiwan. Giit ni Aris. Biglang isang pamilyar na boses ang narinig mula sa kabilang dulo ng tunnel. Hontiveros, dito ka dumaan kung gusto mong makuha ang komisar. Si Mateo. Nakatayo siya sa siwang ng isang pinto. Duguan ang buong katawan at halos hindi na makatayo. Ngunit ang kanyang baril ay nakatutok sa mga paparating na sundalo. Ang bawat putok ng kanyang baril ay tila isang huling kumpisal ng kanyang mga kasalanan. Inubos niya ang kanyang huling lakas upang magsilbing harang, upang bigyan ng kahit ilang minuto pa ang babaeng minsan niyang itinapon. Mateo, bulong ni Lani, ang kanyang mga mata ay nanlabo habang pinapanood ang anino ng lalaking nag-aalay ng buhay para sa kanila. Sa kabilang panig, pumasok si General Hontiveros. Ang kanyang muka ay puno ng isang malademonyong tagumpay. Hawak niya ang isang remote detonator. Akala niyo ba ay hahayaan ko kayong makalabas ng buhay? Kung hindi ko makuha ang ebidensya, edi ibabaon ko na lang kayo rito sa ilalim ng base. Ngunit bago pa mapindot ng general ang button, ang lahat ng screen sa loob ng headquarters at maging ang mga radyo ng mga sundalo ay biglang naglabas ng isang tunog. Ang tinig ni Lola Rosa. Hindi ito multo, kundi ang recording na ginawa ni Lani bago pa man siya arestuhin, na isinama niya sa system ng base gamit ang kanyang access bilang komisar. Ang boses ng matanda ay malinaw na nagkwento tungkol sa pagnanakaw ng lupa, sa pagpatay sa ama ni Mateo, at sa lahat ng ilegal na gawain ni Hontiveros at De La Vega. Kasabay nito ang paglabas ng mga dokumento sa bawat computer terminal ng militar. Ang buong hukbo, na dati ay sunod-sunuran,
ay biglang natigilan. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos na humuhas sa bawat kasinungalingan. General Hontiveros, tapos na ang laro. Ang boses ni Aris na umalingaw-ngaw sa tunnel. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Lani ang mga tauhan ni Hontiveros na dahan-dahang ibinababa ang kanilang mga sandata. Ang katapatan nila ay nabali ng katotohanang narinig nila. Ang general ay napalilibutan na ng sarili niyang mga sundalo na noon ay puno na ng puot. Ngunit para kay Lani, ang paligid ay unti-unti nang nagdidilim. Nararamdaman niya ang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang huling nakita niya ay ang mukha ni Mateo na dahan-dahang bumabagsak sa lupa at ang iyak ng kanyang anak na tila humihingi ng tulong. Aris, ang diary, ibigay mo kay Mateo. Ang huling tibok ng puso ni Lani ay tila isang mahinang kalabog at pagkatapos ay wala na. Ang monitor sa kanyang pulso ay nagpakita ng isang tuwid na linya. Sa gitna ng tagumpay laban sa korupsyon, tila ang komisar ay nagbayad ng pinakamahalagang halaga. Tuluyan na nga bang nagwakas ang buhay ni Lani sa sandaling nakamit niya ang hustisya? At ano ang mangyayari sa sanggol na isinilang sa gitna ng dugo at sakripisyo? Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang malalim na hukay, ngunit ang bawat tibok ng pusong muling narinig ay isang himig ng tagumpay laban sa kamatayan. Sa loob ng intensive care unit ng headquarters, ang tanging maririnig ay ang rhythmic na tunog ng mga life support machine na maingat na nagbabantay sa bawat hininga ni Lani. Matapos ang madugong gabi sa tunnel, kung saan ang kanyang puso ay panandaliang tumigil, tila isang himala ang muling pagmulat ng kanyang mga mata. Ang puting liwanag ng umaga ay dahan-dahang pumasok mula sa bintana, hinahalikan ang kanyang maputlang balat na tila isang basbas mula sa langit. Dahan-dahang iginalaw ni Lani ang kanyang kamay patungo sa gilid ng kanyang higaan. Doon, sa isang maliit na crib na kulay puti, ay nakahiga ang kanyang anak, si Baby Gabriel. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog. Ang maliit na dibdib nito ay tumataas at bumababa sa isang payapang ritmo. Ang sandaling ang lahat ng pait, lahat ng pagod, at lahat ng galit ay tuluyan ng natunaw. Hindi na siya ang komisar na kailangang laging matatag. Siya na ngayon ay isang ina na nahanap na ang kanyang tunay na kapayapaan. Pumasok si Colonel Aris, suot ang kanyang malinis na uniforme, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at matinding ginhawa. "Ma'am, gising na po pala kayo," ang malumanay na sabi ni Aris. Tapos na ang lahat. Si General Hontiveros at ang pamilya de la Vega ay nasa ilalim na ng kustodya. Ang lahat ng mga iligal na dokumento at ang diary ni Lola Rosa ay naging sapat na ebidensya para sa kanilang habambuhay na pagkabilanggo. Si Mateo? Ang mahinang tanong ni Lani. Ang boses niya ay gasgas pa rin, ngunit wala na itong bahid ng puot. Sandaling natahimik si Aris. Nakaligtas siya, ma'am. Pero dahil sa mga tinamo niyang sugat at sa kanyang mga nakaraang kasalanan, tinanggal na siya sa serbisyo. Kasalukuyan siyang nagpapagaling sa kabilang ward, ngunit nakabantay ang mga gwardiya. Hinihintay niya ang inyong desisyon kung itutuloy ang mga kaso laban sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, sa tulong ng isang wheelchair, nagpa siyang pumunta si Lani sa silid ni Mateo. Natagpuan niya itong nakatitig sa bintana, ang isang braso ay wala na ang dating lakas, at ang mukha ay puno ng mga peklat ng nagdaang gabi. Wala na ang ambisyosong Captain Mateo Salvador, ang naroon ay isang lalaking durog ang pagkatao. "Lani," ang bulong ni Mateo nang makita ang dating asawa. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Tila hindi kayang harapin ang liwanag na nagmumula kay Lani. "Bakit ka pa pumunta rito? Dapat ay hinayaan mo na lang akong mabulok. Nandito ako para ibigay sa iyo ang huling hiling ni Lola Rosa bago siya namayapa," ang sabi ni Lani habang iniaabot ang isang maliit na sobre. Pinatawad ka niya, Mateo. At dahil doon,
Hindi ko itutuloy ang mga personal na kaso laban sa iyo. Hahayaan ko ang batas militar ang humusga sa iyong mga naging pagkakamali sa serbisyo. Nagsimulang gumuho ang emosyon ni Mateo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan. Patawad, Lani. Patawad sa lahat. Hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko sa ginawa ko sa inyo ng anak ko. Ang patawad ay hindi isang regalo para sa iyo, Mateo. Ito ay para sa akin at para sa anak ko upang hindi kami mamuhay na may bitbit na galit. Ang matatag na sagot ni Lani. Mabubuhay ka, Mateo. Mabubuhay ka para makita ang mundong itinayo ko mula sa mga abo ng iyong pagkakamali. Pero huwag mo na kaming hahanapin muli. Lumabas si Lani sa silid ng hindi lumilingon. Sa labas ng ospital, sinalubong siya ni Mang Carding at ng mga magsasaka mula sa probinsya. Ang kanilang mga ngiti ay tila sikat ng araw pagkatapos ng bagyo. Ang lupang ninakaw sa kanila ay muli nilang hawak at ang katarungang ipinaglaban ni Lani ay ramdam na ng bawat isa sa kanila. Habang karga-karga si Baby Gabriel, tiningnan ni Lani ang malawak na bakuran ng headquarters. Wala na ang takot, wala na ang tensyon. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bagong pag-asa. Alam niyang marami pa siyang kailangang ayusin, marami pang sugat na kailangang hilumin. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang komisar na hinamak ay naging sandigan ng bayan. Ang inang itinapon sa putikan ay naging reyna ng kanyang sariling tadhana. Magji. Ang dapit hapon sa probinsya ng Zambales ay nag-iwan ng kulay ginto sa bawat dahon ng mga puno ng mangga. Isang tanawing tila ipininta ng tadhana upang magbigay ng kapayapaan sa pusong matagal na naglakbay sa dilim. 5 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kuta ng mga De La Vega at Hontiveros at kasabay nito ang pagbaon sa limot ng pangalang Komisar Lani sa mga pahayagan. Para sa mga tao sa maliit na baryong ito, siya ay si Maribel lamang, isang simpleng ina na nagpapatakbo ng isang maliit na paaralan para sa mga anak ng mga magsasaka. Nakatayo si Lani sa balkonahe ng muling itinayong bahay ni Lola Rosa. Ang bawat haligi nito ay gawa na sa matitibay na kahoy at ang amoy ng sariwang lupa at bulaklak ay humahalimuyak sa hangin. Naramdaman niya ang isang mahigpit na yakap sa kanyang binti. Tumingala sa kanya ang isang batang lalaki na may mga matang tila nagniningning na mga bituin. Si Gabriel. Mommy, look! Ang laki na ng mga tanim nating gulay. Sabi ni Mang Carding, pwede na nating pitasin ang mga talong bukas. Ang masayang wika ng bata sa wikang Taglish. Ngumiti si Lani at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Yes, anak. We will harvest them tomorrow. Ipagluluto kita ng paborito mong torta, okay? Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang itim na motorsiklo ang huminto sa dulo ng kalsada. Isang lalaki ang bumaba, ngunit hindi ito lumapit. Nanatili lamang ito sa malayo. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong. Bit-bit ang isang maliit na bag ng mga gamit sa eskwela. Inilapag ng lalaki ang bag sa tabi ng gate at tumingin ng matagal sa direksyon ng bahay bago muling umalis ng walang sinasabing anuman. Alam ni Lani na si Mateo iyon. Buwan-buwan ay nagpapadala ito ng mga gamit para kay Gabriel, mga lihim na suporta na nanggagaling sa kanyang kakarampot na kita bilang isang mekaniko sa kabilang bayan. Hindi kailanman sinubukan ni Mateo na lumapit o humiling na maging bahagi muli ng kanilang buhay. Batid ni Mateo ang hangganan ng kanyang kasalanan at ang kanyang pananatili sa anino ay ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagsisisi. Dahan-dahang kinuha ni Lani ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa, ang litrato ni Lola Rosa na nakangiti sa gitna ng bukid. Sa puntong ito, masasabi ni Lani na ang lahat ng sugat ay tuluyan ng naghilom.